Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 10 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghaganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, nagpunta ang grupo ni Makabe sa isang haunted house. Ituloy natin ang kwento. Sa loob ng haunted house, makikitang nagtatago si Midori at mukhang may pinaplanong hindi maganda. Gusto ni Midori takutin si Makabe upang ipamuka kay Aki na ang boyfriend niya ay isang walang kakwenta-kwenta at hindi maaasahan na lalaki. Kung magiging matagumpay ang plano ni Midori, mapaghihiwalay niya sina Makabe at Aki nang walang kahirap-hirap. Ngunit, biglang lumabas si Yoshino na nakasuot ng nakakatakot na maskara at may dalang chainsaw na para bang isang killer sa isang horror film. Natakot naman si Midori at mabilis na tumakbo papalayo kay Yoshino. Sa isang gilid, makikita si Aki na pinipilit ayusin ang kanyang dalang flashlight. Nagkasalubong naman si Aki at Midori kaya naman natakot sila sa isa't isa at sabay na sumigaw ng malakas. Labis na natakot si Aki kaya naman mabilis na tumakbo si Makabe papunta dito. Hinarap naman ni Aki si Midori at tinanong kung anong kailangan nito kay Aki. Ngunit nakita ni Midori si Yoshino sa likod ni Makabe kaya tumakbo agad ito. Tumakbo naman palabas ng haunted house si Midori at inisip na nagsisisi na siya sa kanyang walang kwentang ideya para paghiwalayin sina Aki at Makabe. Tumigil si Midori at sumalampak sa sahig para habulin ang kanyang hininga. May nakita naman siyang babae na mukhang white lady sa harap niya at ito pala ay walang iba kung hindi si Fujinomiya na may dugong lumalabas sa bibig nito. Lalo tuloy natakot si Midori at tumakbo ng mabilis hanggang sa mabangga siya sa isang poste at nawalan ng malay. Nagising si Midori na buhat-buhat na siya ni Makabe. Sinabi ni Makabe na huwag gumalaw si Midori dahil baka nahihilo pa ito. Kumapit naman ng mahigpit si Midori kay Makabe at nagsorry. Nagtapat naman si Makabe na humingi siya ng tulong kay Yoshino para sana takutin si Aki. Ngunit, hindi inakala ni Makabe na pati si Midori ay mananakot din sa haunted house. Naintindihan naman ni Midori ang mga nangyari. Sinabi ni Makabe na maaasahan daw si Midori sa lahat ng bagay. Sinabi naman ni Midori na maaasahan din daw si Makabe dahil mapagmahal ito kay Aki. Bigla namang nagtapat si Makabe kay Midori at sinabing nagpapanggap lamang sila ni Aki at wala talaga silang relasyon. Nagsorry tuloy si Makabe kay Midori. Naisip naman ni Midori na may mabuting puso si Makabe kaya naman nagigilty siya sa mga masasamang bagay na iniisip niya dito. Sumigaw naman si Aki at inutusan si Makabe na alagaan si Midori at huwag na huwag itong ibabagsak dahil baka hindi niya ito mapatawad. Napilitan din na magpasalamat si Aki kay Makabe dahil sa mga kabutihang ginawa nito. Kinabukasan, sakay ng barko pauwi. Nagsisisi si Makabe dahil walang magandang nangyari sa kanila ni Aki at lahat ng effort niya ay nasayang lang. Lumapit naman si Yoshino at tinawag si Makabe. Nagpakumbaba agad si Makabe dahil sa napag-usapan nila ni Yoshino bago sila dumating sa isla noong isang araw. Sinabi naman ni Yoshino na hindi niya isusumbong si Makabe kay Aki dahil may mga maganda din namang nangyari sa pagitan nila sa beach. Ngunit, sinabihan pa din ni Yoshino si Makabe na mag-iingat ito dahil wala siyang balak tumulong sa isang lalaking mukhang paa kung wala itong sariling kusa desisyon at plano. Kinagabihan, pag-uwi sa bahay, makikitang nagpo-push up si Makabe para mawala ang mga taba sa kanyang katawan. Tumunog ang cellphone ni Makabe at makikitang si Aki ang nasa kabilang linya. Bigla tuloy natakot at kinabahan si Makabe dahil ni minsan ay hindi niya naisip na tatawag ang cruel princess sa kanya. Pinag-isipan ni Makabe kung sasagutin niya ang tawag ni Aki dahil baka mahulog na naman siya sa isang patibong. Sa kabila nito, matapang na sinagot ni Makabe ang tawag ni Aki. Maririnig naman ang pagsigaw ni Aki kay Makabe dahil sa sobrang bagal nito sumagot. Kinuwento naman ni Makabe kay Yoshino kung bakit tumawag si Aki sa kanya. Sinabi ni Makabe na may nakalimutan daw siyang gamit sa barko kaya naman gusto ni Aki na ibalik ito sa kanya ng personal. Labis tuloy ang pagtataka ni Makabe pero natutuwa din siya dahil parang naging mas close na sila ni Aki. Sinabi naman ni Yoshino na dapat gamitin ni Makabe ang kanyang nakadisplay na utak dahil wala silang alam sa talagang gustong mangyari ni Aki. Pagbalik ni Makabe sa kwarto,
Nalaman ni Makabe na nawawala ang lumang picture nila ni Aki na tinago niya sa cabinet. Agad namang na-realize ni Makabe na baka kinuha ni Fujinomiya ang lumang picture nila ni Aki kaya labis ang kanyang naging pag-aalala. Sa kabilang banda, masuring pinagmamasdan ni Fujinomiya ang lumang picture ni na Makabe at Aki. Kinabukasan, makikitang magkasama sina Aki at Makabe sa isang restaurant. Pumayag kasi si Makabe na makipagkita kay Aki para kunin ang kanyang naiwang gamit. Pinagalitan ni Aki si Makabe dahil sa pagkaburara nito kaya naman sinabi ni Makabe na nagpapasalamat siya kay Aki dahil sa kabutihan nito. Gusto sanang ipadala na lang ni Aki kay Yoshino ang mga gamit ni Makabe kaya lang, sinabi ni Midori na hindi gawain ng isang girlfriend ang mag-utos ng ibang tao para ibalik ang gamit ng boyfriend niya. Labis naman na natuwa si Makabe. Ngunit, nahihiyang sinabi ni Aki na magsisisi daw si Makabe kung magiging sobrang close ito sa kanya. Naalala naman ni Makabe ang nakaraan kung saan lagi silang magkasama ni Aki. Naisip ni Makabe na hindi pa din nagbabago ang mga cute na facial expression na nagustuhan niya kay Aki noon. Pumasok sa isip ni Makabe ang picture na ninakaw ni Fujinomiya. Sigurado siya na ninakaw ni Fujinomiya ang picture dahil may balak itong masama sa kanila ni Aki. Habang nag-iisip si Makabe, tinanong ni Aki kung sasama ba ito sa pupuntahan nilang swimming pool kinabukasan. Hindi naman makasagot ng ayos si Makabe dahil nag-aalala pa din siya sa picture na ninakaw ni Fujinomiya. Paulit-ulit naman na tinawag ni Aki ang pangalan ni Makabe, ngunit hindi ito sumasagot. Dahil dito, nagalit si Aki at binigyan ng masamang tingin ang binata. Tinanong naman ni Makabe kung ano ang problema ni Aki. Sinabi ni Aki na aalis na lang siya dahil nakakahiya naman daw kay Makabe na kausapin ito. Nag-sorry naman agad si Makabe ngunit buo ang loob ni Aki na iwan na ang binata kesa mag-aksaya pa siya ng oras dito. Nagalit naman si Makabe sa kanyang sarili dahil hindi dapat siya ang magiging dahilan kung bakit masisira ang magandang relasyon nila ni Aki. Nagring ang cellphone ni Makabe at nakita nito na tumatawag si Fujinomiya. Tinanong ni Makabe si Fujinomiya kung wala itong ginagawa dahil gusto niya itong makita at makausap. Pumayag naman agad si Fujinomiya. Nagpunta si Makabe sa kondo ni Fujinomiya para kausapin ito. Excited naman na pinapasok ni Fujinomiya si Makabe sa loob ng kanyang kondo. Kinakabahan naman si Makabe dahil first time niya makakapunta sa kondo ng isang magandang babae. Nilakasan naman ni Makabe ang kanyang loob para makausap si Fujinomiya dahil sa picture na ninakaw nito. Habang naghahanda ng maiinom, tinanong ni Fujinomiya kung anong kailangan ni Makabe sa kanya. Nagsinungaling naman si Makabe at agad na nagpalusot. Ngumiti naman si Fujinomiya at sinabing meant to be ang kanilang pagkikita sa araw na iyon. Nagpaalam naman si Makabe kay Fujinomiya na magbabanyo ito, ngunit plano talaga ni Makabe na kunin ang pagkakataong ito para hanapin ang nawawalang picture nila ni Aki. Binuksan ni Makabe ang isa sa mga pintuan at agad niyang napagtanto na kwarto ni Fujinomiya ang nabuksan niya. Nagdadalawang isip man si Makabe na pasukin ang kwarto ni Fujinomiya, kailangan niya pa din makita ang picture nila ni Aki. Pagpasok ni Makabe, natapilok naman agad ito sa isang bote na nakakalat sa sahig. Napansin naman ni Makabe na makalat ang kwarto ni Fujinomiya kahit na babae ito. Umupo si Makabe sa kama ni Fujinomiya at nagbasa ng isang romance manga na nakakalat sa kwarto. Bigla namang dumating si Fujinomiya at bumulong sa tenga ni Makabe at sinabing ready na daw ang kanilang inumin. Laking gulat tuloy ni Makabe dahil nabisto agad siya ng dalaga. Umupo si Fujinomiya sa tabi ni Makabe. Sinabi nito na naliligaw ang binata dahil sa kwarto niya ito nagpunta at hindi sa banyo. Napansin ni Fujinomiya ang romance manga na binabasa ni Makabe. Sinabi ni Fujinomiya na nakita niya ang romance manga sa kwarto ni Makabe kaya pinabili niya din ito sa kanyang bodyguard para basahin ito. Nakumpirma ni Makabe na pumasok nga si Fujinomiya sa kanyang kwarto dahil dito. Tinanong ni Makabe si Fujinomiya kung may kinuha ba itong lumang picture sa kanyang kwarto noong nagpunta ito sa bahay nila. Umamin naman si Fujinomiya at sinabing kinuha niya ang picture dahil nakyutan daw siya sa batang Makabe na mataba at bilugan ang katawan.
Namula naman ang pisngi ni Makabe lalo na nang nilapit ni Fujinomiya ang kanyang dibdib dito. Hindi naman makapaniwala si Makabe sa sinabi ni Fujinomiya na isa siyang cute na bata dahil tinawag siya ni Aki dati na mukhang paa ng baboy. Hinawakan ni Fujinomiya ang kamay ni Makabe. Sinabi nito na kahit mataba noon si Makabe, wala siyang nakikitang problema dito. Na-touch naman si Makabe sa sinabi ni Fujinomiya dahil ni minsan ay walang babae na nagsabi sa kanya ng ganitong papuri. Alam ni Makabe na delikado ang sitwasyon nila ni Fujinomiya ngayon, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mahulog sa mga sinasabi ng dalaga sa kanya. Tila ba nahipnotismo siya ni Fujinomiya at hindi niya alam kung paano makakatakas sa magic spell nito. Biglang hinawakan ni Fujinomiya ang muka ni Makabe at binigyan ito ng isang matamis na halik sa labi. Nagulat naman si Makabe at hindi makakibo dahil sa paghalik sa kanya ng dalaga. Dito na nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Mag-like, share, comment, at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.